pang 31 days na every other day cardio. Magnangawa naman tayo rito. Wala naman talagang ibang mensahe rito. Ang mensahe lang dito, yung consistency nga. Kasi lahat ng bagay kailangan talaga consistency para makita natin yung resulta. Sa ngayon, hindi pa mahigit ang resulta kasi hindi pa naman tayo umabot sa sukdulan. May sukdulan pang nalalaman. Basta ganun yun. Kailangan consistent tayo. Hindi lang yung pagka script na mag-cardio, cardio lang. Hindi rin. Talaga, kailangan talaga nating schedule, regular na schedule talaga. Kung every other day, pagka every day, ganun yan. Nagulo. Basta, ganun yun. Bali, pang 31, 2 buwan na akong cardio. Meron palang 3 palya, dapat 2 buwan na pala mahigit. Basta, ganun yun. Pero yung palya, hindi talaga yung sadya na tinamad lang. May mga may mga kadahilanan. Yung una, eleksyon. Tapos yung pangalawa, ako yung nakatoka sa agency. Yung pangatlo, nagpalitan kami ng duty ng kabady ko, nag 12 hours lang kasi may lakad siya. Yun. Kaya pumalya yung every other day cardio ko. Tapos nung nakaraan, ako yung nakatoka pa rin ulit sa agency, nagkarasyon na lang ako, hindi na ako nagbubuhat. Kasi yung buhat, 7 taon ko na yung ginagawa eh. Yung cardio, yung extra cardio, ngayon pa lang. Ngayon yan, pang 31 days na every other day cardio pa lang to. Kasi yung regular kong cardio kasi talaga bisikleta po 30 minutes hanggang 45 minutes lang, depende sa traffic. Yung araw-araw talaga yun, yung umaga. Papasok sa trabaho, tsaka pauwi sa trabaho. Kaya hindi sapat nung nakaraan. Bakit hindi sapat eh? Hindi ako nananalo eh. Ganun lang talaga. Kaya yun yung problema sa ibang mga naglalaro eh. Pag natalo sila, sabi na ilagay parang isipin na nadaya sila. May favoritism, mayroong kung ano-ano pa, ganito ganyan. Kaya hindi ko rin talaga kami pag-asa manalo niyan. Kasi nilagay niyo sa utak niyo na dinaya kayo. Nagiging bias yung mga judges. Ay yung pagsisikap niyo, hindi nyo in-upgrade ng in-upgrade. May upgrade pa ng upgrade na nalaman. Pero pagka natalo ka, isa lang yung mindset dyan. Hindi sapat yung preparation mo. Next preparation, maglagay ka ng extra effort. Ano pa ba? Magandang terminologies dyan. Higitan mo pa yung ginagawa mo nung nakaraang natatalo ka. Ano yun? Galit ba? Higitan mo gano'n mamaya. Nag-vlog si... Teka mo. Para walang ingay. Lawit ako. Special ako rito. Kasi yan, habang nagkukwento-kwento, mamaya na daw yung background music. Para senior citizen ba? May priority line. Kasi pwedeng store po yun eh. May priority line to eh. Para pang senior citizen, may priority line to. Basta pag may laban ito, para yan nga. Yun yung nano ko. Yun yung sasabihin ko sa iyo. Sa inyo. Nung nakaraan kasi, yung last competition ko, talo ako. Wala akong kahit isang placing mo lang. Ano ba yung tawag doon? Kahit second ko, first full out, wala. Kaya, yun yung mindset ko. Hindi sapat yung preparation ko. Kaya, ngayon, kailangan kong dagdagan yung preparation ko. Ang naisip kong gawin, mag-extra cardio nga. Ang oras ba? Alas 3. Ang target natin ito mga 4:45. Isang oras mahigit. Hindi pa rin talaga sapat. So
Susunod na preparation, 3 oras na. Ano na yun? Tapos yung diet, bawasan yung cheat meal. Sa halip na linggo-linggo may cheat meal, once in a blue moon na lang. Ayabang once in a blue moon. Ano kaya yun? Basta yung cheat meal, iwasan ko na talaga. Paliban lang talaga pag may mga lakad. Pagka hindi ka makakatulog, gumalaw ka ng gumalaw, makakaramdam ka ng gutom, kaya mapilitan ka talagang kumain. Kasi hindi naman pwede pagka hindi ka rin kakain, baka mag-muscle loss ka rin. Ano ba? Basta ganun yun. Kasi pagka gumalaw ka ng gumalaw, gumamit ka ng extra energy, baka maubusan ka rin, kaya kailangan mo i-refill. Kahit sabihin pa natin mag-deficit tayo, hindi naman pwede yung mag-empty rin. Kailangan tawag ito, continuous talaga yung supply ng energy. Ano ba? May pa-continuous pa ako nalalaman. Ayan mo na, ganun talaga yun. Hindi na importante yung term, saka yung mga words na ginagamit, importante. Ang importante dito yung point. Point. Tapos yung sa mga diehard ko mga fans ko na ng mga pakaangkaang, kasi sabihin nyo ng mukha akong tanga, ganun lang talaga. Magpatanga-tangahan tayo para hindi natin mamalayan yung pagod sa mga ginagawa natin. Kung magmuni-muni ka, iniisip mo yung ginagawa mo, naiisip mo rin yung pagod. Ano na yun? Mindset ba? Kailangan maganda yung mindset mo para maganda rin yung result. Yan. Yun na, balik na naman tayo dito sa dun sa usapang dinadaya. Pag natatalo, dinadaya. Ano yung mindset yun? Pag natalo nga, kulang yung preparation. Hindi ka nila madadaya kung ikaw talaga yung may pinakamagandang kondisyon, pinakamagandang physics sa araw ngayon. Kaya isa lang yung alibay, excuses, ano ba? Kaya hindi ka mag-i-improve kasi pinapaniwala mo sarili mo, napakaganda na talaga ng katawan mo, o physics mo, dinaya ka lang. Kaya hindi mo na i-upgrade yung approach mo, hindi mo na dagdagan pa ng kahit ano para maiangat mo pa yung sarili mo. Bigla ako nagiging magaling. Lagi naman talaga ako magaling eh. Ayun na ngayon. Ayon sa mga eksperto, para malalaman mong moderate intensity lang yung cardio mo, kailangan makapagsalita ka pa rin ng tuloy-tuloy habang nagka-cardio. Pagka magpubak-pubak na yung salita mo, hindi na yun moderate, high intense cardio na yun. Kasi patlos nga lang daw yung goal namin. Nga lang daw, di sure. Pag patlos yung goal mo, moderate lang talaga yung cardio. Kaya nga sa mga eksperto, pag ganong cardio yung ginagawa mo, ang gagamitin ng ating katawang bilang energy, katawan, yung stored body fats. Kasi sigurista yung katawan ng tao eh. Yung energy niya galing sa carbs, saka iba pang mga carbs lang. Kasi pinakahuli na kasi talaga yung galing sa protein eh. I-reserve na yun kasi lagi. Kasi maninigurado siya, baka bigla kang magmahoy, bigla kang mag-hit intensity o mag-high intensity na exercise, yung carbs naman yung gagamitin niyang energy. Kasi yun yung pinakamabilis daw talagang process ng ating katawan. Sa ganun yun, yung chismis natin ngayon. Ano ba? Ilang minuto na ba? 10 minuto na. Kaya hanggang dito na lang. 10 minuto lang kasi hirap din ito pagka sobrang haba eh. Kaya mayroon pang 1 oras mahigit.
Kaya pag mag-video-video tayo ng isang oras mahigit doon, nakakahaba, hindi na natin may post. Okay. Hirap i-download. Bay, pwede na bay? Pwede na yung music. Pwede na ba? Ha? Wala nang mga matatanda dyan. Wala na yung mahilig sa music. Kahit ako, wala nang problema kung walang music eh. Yan nga. Ako nga rin, yung sa akin eh. Kasi pag may malakas na music, pagka nagkwentuhan tayo, para tayong mga bingi eh, nagsisigawan eh. Hindi. Parang nag-aaway. Oo. Katagalan kong kwento, yung ano dito, yung lalamunan ko na parang natutuyo. Sigaw ka ba ng sigaw? Siguro, baka yan yung sinasabi nila, pag nagka-edad na talaga yung tao, ayaw na sa maingay eh. Sabay ganun. Buti na gusto ko yung maingay. Ayaw sa maingay. Diyan raw sabi nila eh, pag nagka-edad na daw eh, ayaw na sa maingay. Gusto nila tahimik lagi yung paligid. Meron talaga yun kasi yung pagmumuni-muni kasi sa mga edad na malaliman na, kaya kailangan ng tahimik na paligid. Ano na yung nag-iisip nila. Hindi kagaya ng mga kabataan pa. Yung mga kabataan pa kasi hindi naman malaliman yung isip ng yung mga iniisip nun kung ano yung gagawin na maligaya sila. Pag nagkaedad na kasi, ang mga iniisip niyan para sa future na. Para sa future. Lahat naman, lalo na pagka mga kagaya ganito namin, pag nagmuni-muni kami, anong pagkain pa yung high protein na mura ngayon? High protein. Iniisip, anong bilisan ko yung mga sumunod kong mga gawain para makatulog ng mas maaga. Yun na yung mga pinagmuni-munihan ng mga may edad na eh. Para kinabukasan, pagdating sa trabaho, hindi pahikab-hikab. Dati kasi yung pag-isipan pag medyo bata pa, sino kaya may mangimbita ngayon ng inom para makainom? Saan gagala? Tama na yung kwento na to, tama na rin yung video-video na yan. Pwede na yan, basta meron. Pero ang cardio, tuloy-tuloy pa rin yung cardio, walang katapusan to.